Ah, yung tanong na kaano-ano ko raw. Kasi nga hindi na tayo nasubaybayan. Dati ko hong kamag-anak si Lito Lapid. Mangyari, binura ko na yan sa listahan ko ng kamag-anak. Kasi yung si Lito Lapid, walang kwentang tao yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Ha? Marami tayong kahit papano na itulong dyan nung panahon ni Ramos, diba? Panahon ni Ramos, kinausap ako nung isa sa mataas na opisyal ng PAGCOR. Inutusan siya ni Ginang Alice Reyes, yung chairman ng PAGCOR. Siya yung ang pinakamalapit doon na opisyal ng gobyerno. Director siya. Ang pangalan noon, Raul Gonzales. Ewan ko kung buhay pa yun. Yung naging amo ni Ding Generoso yun, yung sa charter change, di ba? Yung ginawang Secretary General ng Chacha, ditong sila Pimentel, tsaka nila Kuan. Amo niya dati yun, si Raul Gonzales. Yung Raul Gonzales na yun, naging press secretary ni Presidente Macapagal yun. Ngayon, panahon ni Ramos, PAGCOR siya, director. Ito si Lito Lapid, si Raul Gonzales, na salubong ko sa Manila Pavilion, yung dating Hilton. Kasi nga, araw-araw kaming nandun sabi niya, binati ko, at sabi niya, uy, mabuti nga pala't nagkita tayo. Pwede ba tayo mag-usap sandali? Nag-usap kami. Mangyari kasi, pinatawag kami ni Presidente Ramos, si Mrs. Reyes. Ang bilin sa amin, tulungan si Governor Lapid. Hindi ba kamag-anak mo yun? Noong kamag-anak pa siya nun Sabi ko, oho. Sabi niya, matutulungan mo ba ako na magkaroon ng appointment? Governor siya nun susubukan ko ho. Sabi ko gano'n. Sige, bigyan ako ng calling card. Ang sabi niya, sinulat sa likod. Kahit matutulog ako, pwede mo akong tawagan dyan. Kung ika nga makakapag-set ng appointment kay Governor. Opo, pumunta ako ng Pampanga. Mga kaibigan. Pagpunta ko ng Pampanga, sinabi ko kay Lito na ganito, ganon. Gusto kang, di ba nagalit si Ramos dyan? Si Ramos, mabuti ganon mabait Mabait si Ramos in fairness. Di ba tinabig ni Ramos ang kamay niya, nagmamano yan? Natandaan ninyo? Siguro si Ramos na pahiya. Kaya ang ginawa niya, inamo niya si Lito Lapid. Pinuntahan ko doon sa Kapitolyo, sa Pampanga. Sinabi ko sa kanya na gusto siyang makausap at ang instruction sa PAGCOR tulungan ka sa iyong mga project. Gusto ka makausap. Ang sabi niya, sige, ganitong araw niya, magkita tayo sa Shangri-La. Yun, dito sa Pasig, di ba? Sa may, Ortigas ba yan? Yung hotel. Meron kami anyang meeting dun mga governor ganun ba? Sige. Punta mo ako dun sa venue. Hindi pa niya alam yung venue. Punta mo ako dun. Dun sa meeting. Tapos, kausapin natin. Pinuntahan ko. Nakita ko. Sabi niya, nandiyan na ako sa babae. Sige, punta tayo ron. Pumunta kami. Kasama pa yung sekretarya niya na kamag-anak din namin. Ngayon, upo kami. Ang kasama ko, sino ba kasama ko? 2 periodista kasama ko Mga editor ng periodiko para makilala niya. Kasi alam niyo naman si Lito Lapid, tanga yan, di ba? Para may maitulong naman ako kahit papano bilang nasa media rin. Ngayon, kinausap siya. Dumating dun si Raul Gonzales. Sabi, sige, ganyan, basta kami, ang
Ang utos sa amin ni Presidente Ramos, tulungan ka dun sa iyong mga project, kung ano man yun. Di nag-iwa-hiwalay na kami. Nung time na yun, ako'y nagra-radyo, broadcaster ako dito sa Nation Broadcasting Corporation. Ano yan? Yan yung istasyon ngayon ni Kibuloy, yung Sunshine Radio. Pero that time, ang pangalan niyan Nation Broadcasting Corporation, the biggest network sa Pilipinas. Kasi lahat ng probinsya meron yan. Mas marami pang istasyon niya kaysa sa gobyerno. Yan ang pinakamalaki, mga kaibigan. Kahit na anong istasyon dito, yun ang pinakamarami. Ultimo sa bundok yata, may istasyon yun. Ngayon, nagpo-programa ako ron. Doon ko nagiging panauhin si Presidente Gloria Macapagal Arroyo, natatakbo pa lang na senador noon. Nagpupunta sa akin yan doon. Ang programa ko ron, alas 7 yata ng umaga hanggang alas 9 ng umaga, pero may katandem ako. Ngayon, isang araw, nagpo-programa ako, dumating doon, isang kamag-anak namin. Inutusan ni Lito Lapid. May daladalang folder. Pinaghintay ko. Pagkatapos ko, tsaka kami nag-usap. Sabi ko, ano ba ito? Ito yung pinadala ni Gob. Tinignan ko ngayon. Alam ba ninyo amount na nakasulat? Governor itong pinag-uusapan. Kasi sa Pampanga, may mga PAGCOR dyan di ba? Kaya yung PAGCOR, kung sino yung local officials doon, nagbibigay sila talaga ng tulong. Pero ito, instruction ni Presidente Ramos ito Di ba? Mas matindi ito. Yung obligasyon nila, ano yun karaniwan yun Ito, instruction ni Presidente Ramos. Ngayon, sabi ko, alam niyo kung magkano ang project? 1 million. Sabi ko, ibalik mo to. Kasi kako, ano ba yung 1 million? Barya yan. Baka pagtawanan pa tayo dyan. Sabi kong gano'n, palakihan mo. Sabi nung kausap ko, nakamag-anak din namin, hindi, yan daw yung, yan daw muna. Ganun ba? Di sige. Sinabmit ko. Mga kaibigan, sa PAGCOR, ako nagdala. Sabihin niyo kung masamang tao ko. Dinala ko ron. Pagkatapos, siguro mga 2 weeks after, hindi ko pinapansin, naantay kong baka tumawag sa kanila after 2 weeks, dumating si Lito Lapid doon sa pavilion. Sabi ko nga, di ba, tambayan namin yun. Pagagaling ko ng istasyon sa umaga, doon ang tuloy ko. Ngayon, dumating si Lito Lapid. Nakita ngayon ako, sabi niya, ba't nandito ka? Hindi niya alam, istambayan ko yun. Sabi ko, alam ko ako, darating ka Kasi Pampanga Festival, dun sa restaurant ng Holiday Inn, Manila Pavilion. So kung Pampanga Festival, yung official, invited nila. Si Lito Lapid yun, at saka si Cielo Salgado. Macapagal Salgado, kapatid ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Hindi pa presidente nung si Ate Glo. Ngayon, di nakaupo sila sa gitna. Bali ba, paparating yung Amerikano, nakita siya nung manager, si Phil Kennedy, kaibigan ko yun Ang laking lalaki nun. Parating ng gano'n, nakita ni Lito Lapid. Bigla ako niyaya dun sa isang bar doon, sabi, halika, dito muna tayo maupo. Yun yung inuupuan namin yung pinuntahan yung saan niya ako niyaya, yun yung istambayan namin, yung bar doon. Sa gabi, yun, inuman. Sa umaga, wala. Doon kami may standby. Mupo kami sandali. Pagkatapos, dumating yung mga receptionist ng hotel. Kilala nila ako. Sabi,
Percy, sabi mo kay Gob, mag-uumpisa na yung program. O sige nga ako. O, liga na, pumunta na tayo ron. Dito na tayo dumaan. May isang pintuan doon eh. Diretso sa restaurant eh. Doon ko dinaan. O, sabi pa ni Loco, yabang. Nabubuisit ako pag maalala ko eh. Kakalis dyan, kumain ka muna dyan. Loob ko, baka bayaran ko pa yung kinain niyo. Ngayon, sabi niya, diyan ka muna. Di sumama ako doon sa mga mukhang unggoy na tao niya, di ba? Nakaupo ko ron. Nakaharap kami. Sila, presidential table. Mahaba eh. Ha? Si Lito Lapid nasa gitna at saka si Cielo Salgado Macapagal, vice governor niya. Yung Amerikano nasa may bandang ilang pampagitan eh. Malayo-layo. Malapit na sa dulo ng lamesa. Ngayon, nung unti-unti nawawala yung pagitan ni Lito Lapid at saka nung Amerikano, isa-isang nawawala na, tumatagal. Si Lito Lapid usog ng usog. Nung malapit na yung Amerikano, bigla siyang tumayo at sinenyasan ako. Di tumayo ako, pumunta ako sa tabi niya. Sabi niya, dito muna tayo. Kunyari, nag-uusap tayo. Di nanigarilyo kami. Ha? Magkaharap lang kami ganyan. Sabi ko, nakita ko si Mrs. Alice Reyes, yung chairman ng PAGCOR. Andiyan ka ako, si Mrs. Alice Reyes. Puntahan na natin. Para yung sinabmit ko na proposal nyo, aprobahan na. Di, sabi niya, sige. Liga na, punta tayo. Kumakain si Mrs. Reyes, may mga kasama. Binulungan ko, sabi ko, ma'am, si Governor Lapido. Di tumayo si Mrs. Reyes, kinamayan siya. Tapos, inayos ko yung upuan, tinabi ko. Hindi nagsasalita mga kaibigan eh. Nung mga segundo na, binibilang ko yung segundo, hindi pa bumubuka yung bibig. Sabi ko, ma'am, ganito meron mo kami sinabmit na proposal, yung opisina ni Governor. Nung ganitong pecha pa sabi ni Alice Reyes, ako nang bahala. Abay, kinabukasan, tinawagan ako doon sa Hilton mismo, doon sa pavilion Pinepage ako nung PAGCOR. Di sinagot ko. Pumunta ko kayo dito dahil yung cheque ni Governor Lapid, pakikuha nyo. Ganun ba? Di pumunta ako ron. Baka lain ninyo. Naghintay ako mga 2 oras. Ang tagal, inip na inip ako. Tapos bumaba yung naganap, sabi, naku, Mr. Lapid, pasensya na kayo, nagantay kayo ng matagal kasi yung palang cheque ni Governor, na-forward doon sa Angeles, di ba may PAGCOR doon? Di na-forward doon. Di pumunta ngayon ako kinabukasan para maipaalam ko sa kanya. Pagdating ko sabi ko yung cheque ka ako na-forward pala dito. Kala ko hindi niya pa nakukuha. Hindi, sabi niya, sunog na Nagtaka ako anong sunog. Nakalagay sa pangalan ng foundation niya. Foundation mga kaibigan. Sunog na Ibig sabihin, wala na. Isipin mo yun. Di umuwi akong hindi man lang ako binigyan ng konting panggasolina, di ba? At least ako nagtrabaho nun Number 1, kawalang yan. Di ba? Number 2, tinawagan ako ng mga kamag-anak naming matatanda at pinahanap daw ako ni Lito Lapid. Gusto kami makausap doon sa Kapitolyo. Wala pang Kapitolyo noon. Nagkaroon ng di ba, ginawa yung Kapitolyo. Nag-opisina sila sa Public Works. Alam niyo sino kasama ko? Si Tita Carmen Ignacio. Inaya ko ron. Nagpunta kami sa San Fernando, Pampanga. May kasama kaming doon na kami nagkita-kita, mga lolo namin, Lapid. Gusto niyang ipa-organize yung reunion. Wala man binigay na pera. Hindi kami pinagkape. Hiyang-hiya nga ako kay Carmen. Sabi, kamag-anak mo ba talaga yan? Hindi man lang tayo napagkape niyan. Mga kaibigan. Isipin ninyo yan, ang daming pangyayari. Nung mga ilangan yan, nandun kami. Pati yung namatay na tsuy namin, si Coy Rolly, yung pulis dati sa Quezon City, kilalang kilala yun.
ng lahat ng pamilyang Lapid, mga kaibigan. Dahil yun ang hingian nila ng saklolo. Yung meron sila mga problema. Ngayon, nagipit yan, di ba? Si Lito Lapid nung panahon ni Erap. Oh. Ginipit ni Erap yan eh. Yung damuhong yan. Meron kaming isang makapangyarihan tao na isinama namin siya ron. Sino nagsama sa kanya? Kami. Oh, mga kaibigan. Ha? Di marami ng pabor na naibigay natin dyan. Hindi ko na maalala ngayon yung iba. Ha? Ibig ko sabihin marami tayo pinuhunan eh. Eto ngayon, isang araw, panahon to ni Gloria. Yung mga panahon itong panahon na sinasabi ko sa inyo, yun yung lowest sa buhay natin. Kinalimutan ko muna yung profesyon na ito. Lahat kinalimutan ko. Nag-self-exile ako, kasama ko pamilya ko sa isang probinsya. Ngayon, itong kapatid ko, dun sa kanilang pahayagan, dumating si Lito Lapid doon at nakasalubong niya. Nung magkasalubong sila, ang tanong agad sa kanya, si Percy, nasaan? Nandun, wala ngang trabaho yun eh. Papuntahin mo sa akin. Nakarating ngayon sa akin, sinabi ngayon ng kapatid ko na, yung pinapupunta ka ni senador na to senador. Mga kaibigan, kilala pa pala ako ng damuhong yan. Di nagplansya ngayon ako ng damit ko, di ba? Totoo yan, walang-wala ako. Inayos ko lang sarili ko dahil siyempre Senate yun, nakabarong ka man lang, di ba? Suot ko barong na puti. Pilansya ko pa yung damit ko. Naka-gel pa ako mga kaibigan pagpunta ko ng Senado, akala nga congressman ako May pinuntahan muna ako isang tao dun sa McDonald's, yung ini-standby namin. Iyon, staff dati ni Senador Arturo Tolentino, matanda na yun si Gaspay. Kilala siya sa Senate. Nagpasama ngayon ako sa kanya. Hamaan mo ako doon, pupunta lang tayo kay sige, kay Lito Lapid, sige, samahan kita. Sinamahan ako. Eto na ngayon. Pumunta ako. Pinapasok naman ako. Pagpasok ko sinalubong naman ako. Umupo naman kami sa isang may lamesa. Kabarong ako siyempre. Ngayon, may pinakain pa ako ng 3 pirasong langgunisa na kasinlaki ng hinlalaki lang. Sabi, yan niya bigay ni Senator Magsaysay galing sa Spain. Ganun ba? Masarap. Di kain dito. Sabi, ano bang kako, wala akong trabaho ganun ba? Sige, tayo na kami. Wala siyang sinasabi. Pag tayo namin, lumabas na kami. Sumusunod yung abogado niya, buti nga namatay na yun Si Galang ba apelyido nun? Walang galang Di sumunod sa amin, kasama ko si Matandang Gaspay. Inabutan ako ng pera sa kamay. Sabi ko, ano ito? Bigayaan niya ni Senador. Nung tignan ko, 2,000, mga kaibigan. Sabi ko rin sa abogado, kinuha ko yung kamay niya, binalik ko, sabi ko, pakisabi mo kay Senator Lapid, salamat na lang, Sa'yo na lang yan, kako. Wala akong pera nun, isipin ninyo, sa totoo lang, wala akong pamasahe. Mabuti kasama ko yung matanda. Yun ang nautangan ko ng pamasahe para akong makauwi ulit sa malayong lugar. Isipin nyo kung di gago yung animal na yan, mga kaibigan. Nananahimik ako mag-isa Di ba? Patatawag mo ko, wala ka naman palang gagawin. Wala ka naman palang magagawa. Di walang hiya, mga kaibigan. Talagang yung pwesto, para sa kanya lang yan. Para lang sa pamilya niya, mga kaibigan. Maraming galit na tao dyan. Sa totoo lang, ang tawag sa kanya, walang utang na loob.
O, ngayon, sabihin ninyo, kung kayo si Lito Lapid, ha? Ituturing niyo ba akong kamag-anak? Ngayon yung sabihin niyan, di ba? O, mga kaibigan, marami pa hindi ko lang maalala ngayon eh. Mga atraso niyan, damuho na yan, mga kaibigan. Pinagbabanatan ko na. Nakahawak ako ng ballpen at saka ng papel. Nagkaroon ako ng kolum, ha? Isang tabloid na pipitsugin ito, mga kaibigan. Ha? Ang sirkulasyon dadalawandaan yatang piraso. Aba, pinag-practicean ko na yon dahil di naman ako nagsusulat. Doon ako nagsulat, no? Para makabalik ako. Unang-unang topic ko, si Lito Lapid. Akalain ninyo, yung palang 200 kopya na yun, may nakarating sa kanya, siguro yung anak niya, itong maan na to. Kasi nag-i-standby ako sa immigration, may kopya ng dyaryo namin. Palagay ko, yun ang nakakuha. Binigay sa kanya yung kopya, mga kaibigan. Kaya nung magkita kami sa Senado, akala ko hindi nabasa. May kasama ako nanghihingi ng tulong. Isang dating dating empleyado, broadcaster ng ABS-CBN na natanggal doon, merong problema, merong may sakit, wala akong maitulong, pareho kami patay gutom, nagbabalik pa lang ako noon, sasamahan ko sana siya ron para maihingi ko ng tulong siya. Hindi na ako pinansin eh. Sabi ko, liga na, lumayas na tayo rito. Walang yan tao eh. Mapagtanim yung hayop na yan. Siya nga may atraso, siya pagalit. Kaya walang yan eh. Ang gusto niyan maging utang na loob ng lahat sa kanya kung sino siya. Gago. Ngayon yung tanong kung ako kamag-anak ni Lito Lapid. Bueno, mga kaibigan, kailangan natin magbasa-basa rito kahit papano ng mga pagbati at ng ilang mga reaksyon. Minsan gusto kong maiyak pag naalala ko mga pinagagawa sa akin yan, mga kaibigan. Pang-aapi. Hindi ba pang-aapi yun? Walang yan tao yan. Sipin mo. Ito. Batiin natin to si Kaani Flormata Saludes na ating pong katropa. Siyempre si Kaenyang Mina, binabati rin po natin, katropa natin. Sandali, dito mahaba na Dito ko na umpisa. Si Arlene Tañedo Barrias, katropa natin sa Amsterdam at ang kanyang husband na si Ramon. Si John Panopio ng Australia. Si Chodora Alcairo, si Bing Ruiz, si Kamaita Basilio, nakatropa naman natin sa Geneva, Switzerland. Si Peya Peya, si Raul Villanada. Natin yan, katropa rin natin yan. Si Freddy Datu, katropa nating Jorge Beichong ng Tokyo, Japan. Narciso Santos, wala po akong masabi sa Pangulo. Kundi po siya kasabwat. Talagang utuin po talaga siya. Si Nelson po ito ng Giginto. Si Hector Ponasier ng Texas. Si RJ Rivera, nanonood po sa atin. Katropang Susana de los Santos, si June Ferrin, si Reynaldo Bonifacio ng Bandang Halimaw. Diyan po sa sila ngayon, sa California, kababalik lang. Si Eric Moico, si Cyril Belen, nakikinig daw po siya habang nagmamaneho, si Cyril Belen, sa Fremont, California, Antioch,
papuntang Antioch, California after spending Thanksgiving dinner with my mother and siblings. Sipin mo doon, malayong driving yan, di ba? Fremont hanggang Antioch. Si Silvio Lugarte, Rosita DC na ating pong katropa, Edgardo Lim, si Reddy San Miguel, si Tito Cabangon at ang kanyang may bahay na si Gloria Cabangon ng Chicago, Illinois, si Willie de la Cruz, si katropang Susana de los Santos, siyempre sa bayan, FB Live na, nakikinig pa sa radyo, si Mary Dumago Matira, si Ella Gonzalez, si katropang Rosita DC, si Rudy Santos ng bandang Horoscope, nasa ano po yan, California. Nanonood naman from San Bernardino, California, si Reddy San Miguel. Si Leds Chulbo, na musician, no? Si Joel Diaz, Buenos Dias, ng Italy, si Joel. Katropa natin yan. Si, Jojo Acebeda Baculo, watching from Italy. Ayan po, Si, Carolina Luge, nakatropa natin sa Italy din po yan, mga kaibigan, no? Mga katropang Lapid Fire. Levi Panahon, si Bislog Batak, ng Doha, Qatar. Si John Alchanaig. Ano ba yung Gen na yun? General? Si Bing Enriquez, nanonood din po. Si Paulman Punzal. Si Rosemary Victoria Court, na ating pong katropa at dati nating kasama yan sa jamming, live jamming ng Lapid Fire, di ba? Bakit pati Bagyo di nakikiayon sa SEA Games? Hope lumihis ang direksyon ng Bagyo pag pumunta sa China Sea. Sana nga, no? Eden Cruz pa yun, para hindi naman masayang yung pagod ng lahat ng atleta. Di ba? Ano yan eh. Pinaghanda ang mabuti ng mga atleta yan eh. Si Eden Cruz Payumo ng US of A, Nestor Estrella, isang veteran musician sa Taiwan, mga kaibigan. Si Vanessa Rivera, si Janet T, Jose Hulba Papilla Jr. Kapersi, anak, tatay, magpapaalam po ako sa iyo. Ano to kwento? Ako po ay lalaban na congressman at senator sa susunod hanggang ako po ay maging presidente. Sabi naman daw ng ama, anak, kailan ka pa natutong magnakaw? Si Ricardo de Guzman, sana lumihis daw ang bagyo. Yun. Leonilo Baculanlan, mukhang hindi lilihis pero wag na lang sana lumakas, kung hindi lilihis. Si Gina ng Maynila, binabati natin, Si Ricky Valero ng Pulilan, Bulacan. Si Silvio Lugarte, nanonood from Toronto, Premium Outlet. Si Freddy Mariano, si Yage Maravilla, si Joe De Lemos, Martiniano Santiago. Kaya antay ko kung sino kakapihan tao o kakampihan. Kalyado, hanip na buhay. Si Emilski Zapata Sablan, Ricky Alfonso,
si June Minda Macaraig, si Luningning Mabasa Barawid, si Aurelia Lisa Manligues, si Napoleon Gasga Pollero ng Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, si Derek Bari, si Alain Joseph Robles Morris, si LB de Guzman, si Leo Villena, Rafael Joaquin, Edwin Angara ng Perth, Australia, si Aurora Lim ng New Jersey, si Larry Atanasio, si Cherry R. Noblesada. Papasalamat ako na may ganitong programa. Itong programang para sa mga taong mayroong broad-minded or open-minded, especially may common sense. Salamat, Cherry. Si Lloyd Dantes Casal, si Janet Ikeda, si Telma Graves, si Christopher Canyalita, si Mark Irene Carl, Emmanuel Celso ng Rancho Cucamonga, California, si Diana Sayas Kirante, Ria Duque Paulite, yan. Si Al Mendez, Hector, nakasama ko yan sa DCME. Naging close kami ni Al Mendez, mabait sa akin yun eh. Si Al Mendez. Hanggang sa bago na mata yun. Nagkasama pa kami bago siya namatay. May iniwan pa sa akin yan eh. Hanggang ngayon, hindi ko iniinom yun eh. Ang tagal na nun, ha? Sipin nyo. Len Mijares, binabati natin si ano to? Sandali busin natin ito. Si Paterno Limcauco Jr. Binabati po natin, no? Nasa US of A niya. Si Ray Ramos. Si Rega Salvador ng Bulacan. Boyet Potenciano ng San Diego, California. Emily Cruz Gebana. Si Connie Gengnagel from Greenwoods, Dasma, Cavite. Si Margie Lopez watching from Milan, Italy. Luz Bimin Romana. Si Mamalaw Game Farm. Si Nars Chio. Si Ricky Idol Relosa ng PBA, mga kaibigan, nasa US of A. Mirna Guillermo. Elizabeth Amante ng Paris, from Paris, nanonood sa atin. Si Luciano San Felipe. Naku, nakalimutan kong pagbabatiin ito. Sandali, iwanan ko yan. Ito, meron akong mga message dito eh. Yun nga, si Lilian Cato Ruiz, salamat sa sulat mo, sa tanong mo. Nasagot ko sana. Si Butch Legaspi ng California, USA. I'm a big fan here in San Francisco Bay Area. I admire you calling spade a spade without hesitation. I admire your stand on issues on good governance, which most politicians in the Philippines are not knowledgeable or concerned about. Araw-araw I watch your you on YouTube. Mabuhay ka. Salamat po, Mr. Butch Legaspi. Si Rupino Salcedo ng West Covina, binabati rin po natin. Si Mimi Vasallo ng California, bago rin daw po siya nating tagapakinig. Si Liam Wu. Siyempre, si Lolo Benjamin Tado, si Lola Veronica Tado, ang pamilya Tado dyan po sa barangay Bagong Silangan, Quezon City. Pasensya na po sa mga hindi natin nabanggit. Sa bayan ko ay isa ang dami,
Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi muling patataig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Bayan ko'y puno-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba anong sarap mabuhay na Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. Salamat sa lahat ng mga nakinig sa ating pong palatuntunan dito po sa makasaysayang himpilan ng DCRJ 810, ang Radyo Bandido. Sa mga nanonood sa kanila pong Sky Cable sa Channel 224. Sa mga gumagamit po ng digital boxes at TV Plus. Siyempre sa mga sumubaybay sa ating pong live streaming sa Facebook. Sa pangalan ni Brian, ang ating technical director. Maraming salamat at magandang umaga! Leon Guerrero!